Magandang araw. Pag-usapan natin ang bullying. Pinag-uusapan ito ngayon kasi dahil sa nangyaring pamamaril, di ba? Sa Leyte. Tapos meron ding pananaksak, di ba? May sumaksak ng kanyang kakaklase. Meron din sa Dumaguete, saksakan naman. Lahat ito, mga estudyante, mga kabataan. First of all, nakikiramay ako sa mga magulang, sa mga kamag-anak, sa lahat ng na-traumatize at nagdadalamhati ngayon dahil sa trahedya na ito. Akala natin, ang Pilipinas ay immune dito sa mga mass shootings, pero ngayon, mukhang dumadami. Hindi tayo immune. Lumiliit ang mundo, we have social media, we have video games, etc. But yung bullying ho, ay hindi ito bago. Alam niyo ho, matagal na, ever since mga bata pa kami, may mga bully talaga. And there are three components yung na kailangan talaga, itong tatlong component o tatlong aspeto ng problema nito. Problema ng bullying ay dapat magtulong-tulungan. One is yung mga magulang. Magulang ng estudyanteng nabubuli at mga magulang ng estudyante na bully. Number two, yung estudyante mismo, anong kailangan gawin? At number three, yung teacher. So tatlo ito napakahalaga para maiwasan itong mga trahedya na ito. Pag-uusapan natin ito isa-isa. I just have a short story, Kasi ngayon, out of town kami at magle-lecture ako. Kaya medyo mahabang ng biyahe, But before I leave, gusto kong simulan itong video tungkol sa bullying at sa mga consequences ng bullying. Yung husband ko, isang matagumpay na doktor ngayon, ay nabully. Siya ay grade school, may nagbubully sa kanya. Grade 3, grade 4, may nagbubully na sa kanya. Alam niyo, yung husband ko, may sandwich siyang baon everyday, araw-araw, para yan ang kakainin niya pang lunch, At ang pera lang niya, binibigay sa kanya mga 15 o 20 centimos para lang sa inumin, soft drinks, juice, etc. Yung mga bully, pati yung sandwich niya, iisang sandwich niya ay kinukuha sa kanya. Kusang kinukuha para wala siya makain. Kawawa naman yung husband ko, di ba? And it came to a point na ayaw na niyang pumasok, nagsasakit-sakitan siya. Kasi nabubully siya sa eskwela. Mga magulang, makinig kayo. Kung mga anak ninyo, biglang sasabihin sa inyo, ayaw kong pumasok, tinatamad ako pumasok, nagsasakit-sakitan, wala na silang ganang pumasok, whereas before, meron naman. At siguro yung mag-grade sila, hindi na kasing ganda. Look into bullying. What my husband did, sinasabi niya sa mga magulang niya, na may sakit siya. Doktor pareho ang magulang niya. So, hindi siya makaloko. Diba? Hindi niya maloko ang mga magulang niya. So, his mother said, may problema. So, pumunta siya sa school, kinausap yung teacher, at sinabi sa kanya. At inamin na ng husband ko na may nagbubuli sa kanya. At kinukuha yung kanyang sandwich, isang sandwich lang, wala na siya makain. Sabi pa kanya ng husband ko, once, nagtago siya. Pumunta siya sa isang building, sa UST, malayong building para kumain doon. Sinundan pa siya. Nahanap pa siya at kinuha pa rin ang sandwich niya. So, after nausap ng mother ng husband ko, yung teacher, I think the teacher naman may ginawa. Kinausap yung mga bata. And after that, hindi lang yon. So, medyo, na siya, hindi na nagbubuli kasi alam na nila, na alam na ng teacher, alam na ng magulang. Ang kagandahan rin doon, yung aking brother-in-law, yung nakatatandang kapatid na aking husband, about 10 years older than him, ay nag-aaral ng karate. So, yung husband ko, nag-aaral din ng karate. Kahit maliit siya, nakakarate na siya. And ever since then, kasi karate not only teaches you self-defense, it also teaches you self-control. Alam mo na ikaw ay hindi ka naghahanap ng away. Taga-awat pa nga siya madalas. Pero kung kailangan niyang depensa ang sarili niya, kaya niya. So, instead of being a victim, he chose to be empowered. Naintindihan niyo? Pero importante na halata ng magulang niya at nakita yung danger signs na ayaw pumasok. And ang dami-dami ganito ngayon. Mga magulang, if your children biglang ayaw pumasok, they decide, I don't want to go to school na, tinatamad, nagsasakit-sakitan palagi, he or she may be bullied. So, look into it. At the time, wala pang social media, wala pang internet, wala pang video games, masyado. Wala pang yung mga, mga peer pressure na hinihiya kayo, sa social media. Wala pa yon. Pero, andun na ang bullying. Tapos yung mga nambubuli naman, mga magulang, you also have to see
your children. Baka yan, nakikita sa bahay. Baka lagi nag-aaway ang mga magulang. Baka binubugbog ng asawa, yung kapa-asawa. Baka kulang sa pansin. Or baka he's just lashing out. Meron siyang problema. May problema itong mga bully. Alam ko, yung aking mga kapatid na lalaki naman, hindi silang binubuli, pero meron silang bully sa eskwela na iba naman ang binubuli. Yung maliliit na batang lalaki, no? Hanggang sa banyo, sinusundan yan. Kinukuha yung pagkain din, at kung hindi niya bibigay yung pagkain, gugulpihin, etc. Walang nagawa. Pinabayaan lang ng magulang yung bully na yan. Nung lumaki na kami lahat, naging kriminal. Pumatay ng tao na prominente, nakulong, at may pumatay pa sa kulungan. So, do not neglect bullying. Hindi ito nakakatuwa. Okay? So, whether yung anak nyo yung binubully o yung anak nyo yung bully, kailangan may gawin. So, after today, ano ang dapat gawin ng teacher para maiwasan yung maging trahedya, yung pagbubuli? Anong dapat gawin ng mga magulang? Anong dapat gawin ng mga bata mismo? Okay? So, hindi tayo helpless. At, as I always say, kung may alam, may laban. God bless everybody. Part 1 lang ito. May part 2, may part 3. Bye-bye.